Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, itago niyo na lang ako sa pangalang Romy. Turning 18 pa lamang. 17 years old ako ngayon. At mabait namang bata ako. Pero may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Meron akong something na nararamdamang special para sa kaklase ko sa school. Itago na lang natin siya sa pangalang Jonky. Simula po noong freshman year, na-notice ko na si Jonky. Magaling siya sa academics, magaling sa sports, mabait sa lahat ng tao. Pero hindi lang yon ang dahilan kung bakit napansin ko siya. May something sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Isang bagay na nagpapakita sa akin na siya ang isang espesyal na tao for me. Parang feeling ko nakadestiny siya sa akin. Sa loob ng 2 taon, sinubukan kong itago ang aking damdamin. Pero hindi ko mapigilan na pag-iisip kay Jonky. Sabi ko, lalaki naman ako, pero bakit ganito kaspesyal ang nararamdaman ko sa kapwa ko lalaking si Jonky? Lagi siyang nasa isip ko. Laging siya ang aking iniisip, especially kapag nag-iisa ako. Until one day, nagkita kami sa library habang nag-aaral. Siya ang unang kumausap sa akin. Nagtanong kung okay lang ako. Sinabi ko sa kanya na okay lang naman. Nag-usap kami ng ilang sandali. Pabulong nga lang kasi nga nasa library. Hanggang napag-usapan namin tungkol sa aming mga subjects sa school. Pero habang nag-uusap kami nun, para bang bigla akong nininervyos. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may something sa akin na gusto kong sabihin kay Jonky. At bago pa ako nag-isip ng maraming beses, lumabas na sa bibig ko ang mga salitang hindi ko inaasahan. Gusto kong malaman mo na matagal na kitang gusto. Mahal na nga yata kita. Nang marinig ni Jonky ang aking mga sinabi, gulat na gulat siya. Akala niya nagbibiro lang ako. Hindi niya alam kung anong sasabihin, anong gagawin. Pero pagkatapos ng ilang sandali, nakipag-usap siya sa akin. Romy, paano ko ba sasabihin sa'yo? Teka lang, nakakagulat ka. Pero matagal na din kitang gusto. Ayun na, Chin. Pareho pala kaming nararamdaman. Ibig bang sabihin ito pareho kaming bay? Hindi ko inaasahan ang kanyang sagot. Malayong malayo sa itsura niya. Akala ko nga magagalit siya. Pero masaya ako sa naging resulta. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin ang aking damdamin. At sa unang pagkakataon, naging totoo ang aking mga pangarap. Pero may mga pagsubok ding dumating sa amin. Nagkaroon kami ng mas malalim na relasyon. Pero may mga pagsubok na hindi ko inaasahan. Nagkaroon pala ng girlfriend si Jonky. At nahihirapan na siya sa pakikipagrelasyon sa akin. Nung sinabi niya yon, hindi ko mapigilan. Sinabi niya sa akin na matagal na sila ng girlfriend niya. Pero may gusto din daw pala siya sa akin. Sinubukan kong wag masyadong mag-exage, wag masyadong mag-react. Pero hindi ko mapigilan. Nahihirapan din ako, nagsiselos din ako. At hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sa isang banda, gusto ko makasama si Jonky. Pero sa isang banda naman, ayokong masaktan ang kanyang girlfriend. Nagkaroon ako ng second thoughts. Mga second thoughts na hindi ko rin in-expect na iisipin ko. Pero sa huli,
Nag-decide ako na sabihin sa kanya yung nararamdaman ko. Sinabi ko sa kanyang mahal na mahal ko siya. Pero sinabi ko ding ayokong masaktan ng kanyang girlfriend at maghiwalay sila ng dahil sa akin. Nagulat siya, Chin. Hindi niya matanggap yung sinabi ko. Willing pa naman daw niya akong ipaglaban sa girlfriend niya. Pero bakit ako ang unang nag-give up sa kanya? Hanggang sa bigla na lang siyang umiwas sa akin. Nagpatuloy ako sa aking buhay. Pero hindi ko pa rin napipigilang mag-isip about Chonky. Sinusubukan kong iwasan ang nararamdaman ko, pigilan ang pag-iisip at pagmamahal ko sa kanya. Pero bumalik din ako sa kanya. In-approach ko siya. Sinabi ko na okay lang. Sige, payag ako na may girlfriend ka dahil mahal kita. Ang problema kung alam ba ng girlfriend mo. Nagpasya akong maging totoo sa sarili ko. Nagpasya akong sundin ang aking puso. Kaya naman, nagpatuloy kami sa aming relasyon. Nalaman ko na lang, hiniwalayan na ng tuluyan ni Jonky, ang girlfriend niya. Naging masaya kami ni Jonky. Hindi ko man alam kung ano ang hinaharap namin, kung pwede ba kami hanggang dulo. Hindi din alam ng mga kaklase namin, pati pamilya namin. Basta ang alam ko, masaya kaming magkasama ni Jonky. Alam kong mahal namin ang isa't isa. Hanggang sa isang araw, hindi ko in-expect, bumalik ang girlfriend ni Jonky. Nag-decide din ang girlfriend niya na ipaglaban si Jonky sa akin. Nag-decide ang girlfriend niya na agawin si Jonky sa akin dahil siya ang nauna. Hanggang nalaman ko na lang ang balita. Sila na ulit ni Jonky. Nagpa siya akong maging matatag at sinabi ko sa sarili kong ipaglalaban ko din si Jonky. Nag-usap kami ng matagal kasama ang girlfriend niya. Pero ang problema ko, Chin, desidido ang girlfriend niya na agawin si Jonky sa akin. At si Jonky naman nagpaagaw din. Laging sinasabi ng girlfriend niya, wala naman daw kaming mahihita kung ipagpapatuloy ang aming relasyon. Hindi kami pwede. Hindi talaga kami pwede. Sa isip ko naman, kay Jonky ko lang natagpuan ang klaseng pagmamahal na nararamdaman ko. Paano ko ba siya ipaglalaban? Kaya pa ba? Dapat ba na ipaglaban ko si Jonky? Dahil alam ko, mahal na mahal pa rin namin ang bawat isa. Tulungan niyo ako, mga kamags. Hihintayin ko ang mga payo niyo. Hanggang dito na lamang ang inyong kamags, Romy. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa.
Dear Max FM with DJ Chini tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past only at Dear Max FM with DJ Chini.